Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karong adlaw sa Biyernes, Agosto 1, 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Governor Defensor ginkalipay ang naninsona ni Presidente Bongbong Marcos, programa sa probinsya nakalinya sa mga programa sa Bagong Pilipinas. Kangalitan sa Western Visayas bangod sa asod-asod nga bagyo naglabot na sa 258 million pesos. Teen Center sa Iloilo naglabot na sa 102. DA Western Visayas nagsugod na sa pagpanagtag sa libre nga binhe sa mga mangunguma sa Capiz. Philippine Tuberculosis Society ginainganyo ang publiko nga magpaidalom sa chest x-ray para ma-screen sa tuberculosis. Libre nga chest x-ray sarang nga ma-avail. Iloilo Province 2025 Rafael M. Salas kaunlarang Pantao Awardee. Kag Israeli Consul nagbisita sa haya sa napatay nga Negrense OFW sa Kinagamo sa Israel. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Governor Arthur Defensor Jr. nalipay sa nanging State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Programa sa probinsya nakalinya sa mga programa sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Nalipay si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa nanging State of the Nation Address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sano kay Defensor, isa sa ginmit lang sang presidente sa diin sarang makakontribute ang probinsya among pagpatindog sa mga dugang nga hulot klasihan para sa mga estudyante sa Iloilo. Ginpahayag sang gobernador ngayara sa kapin 500 million pesos ang kinahanglanon nga pondo para sa pagpatukod sa mga dugang nga hulot klasihan sa probinsya. Siling paniya padayon ng provincial government sa pagtukod sa mga typhoon resilient classrooms kag sa iban pa nga mga kasubong nga programa. Kumadumduman ginmit lang ni PBBM sa iya SONA nga target sini nga makapatukod sang 40,000 ka bag-o nga mga classroom antes magtakop ang iya termino sa 2028. Samtang ginpasalig ni Defensor nga nakalinya sa Bagong Pilipinas ang mga programa sang Iloilo Provincial Government. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tuyo ni PBBM na hugton ang standard sa mga infrastructure projects aprobado kay Governor Defensor. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa sininga balita si Hope Torrichante. Dapat lang suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga hugton ang standards ang disenyo, konstruksyon kag materyales
sa mga proyekto sang gobyerno. Suno kay Defensor Justo si Presidente Ferdinand Marcos Jr., ilabi pa nga importante sa pag-uswag sang pungsod ang kalidad. Hindi lang sang mga istruktura kundi tanan nga mga proyekto. Pahayag sang gobernador, dapat pulido ang trabaho. Matandaan nga namit lang sa State of the Nation address ni PBBM sang July 28 ang tuyo sini nga siguraduhon nga hugton pa ang standard sa mga infrastructure projects sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kahalitan sa Western Visayas bakod sa asod-asod na bagyo naglabot na sa 258 million pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita ni Paul Tarosa. Naglabot na sa 258 million pesos ang kalitan sa agrikultura kag infrastruktura sa asod-asod nga bagyo sa Western Visayas. Nasanding sa latest monitoring sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6. Sa 258 million pesos nga kalitan, 175 million pesos ang na-record sa infrastruktura kag 83 million pesos naman sa agrikultura. Ang mga nagkalaguba nga infrastruktura pananom kagamitan sa pagpangumak kag pagpangista ang na-record sa probinsya ng Iloilo, Guimaras, Aklan, Antique kag Capiz. Mas sobra 1,000 nga balay naman sa Western Visayas ang nagkalaguba bangon sa malay nga tiyempo. Sa paglaslas ng sunod-sunod ng bagyo, naglabot sa 52 million pesos ng buling ang nahatag sa Department of Social Welfare and Development sa paapektado nga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas ginpabaskog pa sa Iloilo Provincial Government ang iya commitment sa youth development kadungan sa giniwat nga Teen Center Summit 2025 gintambungan sa mga alkalde, mga konsihal, sangguniang kabataan officials, peer educators kag mga manunudlo sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya. Ginasaulog sa summit ang nangin kadalagan sang Teen Center initiative sa probinsya sa pinakaulihing isip ara na sa 102. Tinutuyo sang Teen Center sa mga kabanwahanan kag bulutuan nga mabuligan ng mga pamatanon sa ginatubang nga mental health problem kag ang mapanubo ang teenage pregnancy. 2011 sa nagsugod ang school-based Teen Center kag sang 2023 masgin pa nami ang proyekto pinaagi sa pagtukod sa mga stand-alone building para sa kahiwatan sang counseling, voters education, kag iban pang aktibidad para sa kabataan. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung pila ang mga bulutuan sa probinsya sa Iloilo amuman ini kung tani ang target nga Teen Center nga luyag ipatindog sang LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsugod na ang Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanagtag sa mga libre nga binhi para sa mga mangunguma sa Capiz nga apektado sa habagat nga ginpabaskog pa sang bagyong Krising. Una na nga nagpalabot sang 50 ka bags ang certified inbred seeds ang ahensya sa Panay Capiz bilang inisyal nga bulig sa mga apektado nga mangunguma sang banwa. Sa datos ng DA Western Visayas naglabot sa masobra 2 ka gatos ka ektarya sang talamnan kag 158 ka mangunguma sa Panay ang naapektuhan sa malawig nga pag-ulan nga dalas ang habagat. Magluwas sa banwa sang Panay apektado man sang habagat sa Capiz, ang Tapas, Dumaraw, President Rojas kag Cuartero. Ginpasalig sang ehensya nga magapadayon ang ilap pag-alalay sa mga mangunguma nga makabangon sa halit dala sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalahi Seeds Pag-abot Program naghiwat sang groundbreaking ceremony para sa 2 million pesos nga water filtration sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Ereñata. Naghiwat sang groundbreaking ceremony ang Department of Social Welfare and Development Kapit BC laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services sa Kalahi Seeds Pag-abot Programs para sa 2 million pesos nga water filtration project sa Barangay San Isidro, Haro. Ginpangunahan ni Judith Barredo, OIC Chief sa Promotive Services Division sa DSWD6 ang kahiwatan kaupod si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa mensahe ni Barredo, ginhighlight niya ang importansya sa pag-sustain sa water filtration project at ginhighlight man niya ang community volunteers kag stakeholders nga pasiguruhon ang long-term success. Dugang pa niya ang pasilidad accessible sa pumuluyo kag makasabat sang kritikal nga kinahanglanon sang tubig sa lugar.
Igapahamtang ang water filtration sa Block 58, Lot 11 kag makaserbe sang 980 ka panimalay. Ang proyekto ang unang nga budget sang Kalay-Seeds pagabot sa Iloilo City. Gimpasalig naman ni Mayor Tranyas ang commitment sang city government para masustener ang proyekto. Ang pagabot program ang dati nga Balik Probinsya Bagong Pag-asa program o kung BP2P nagatuyo nga labuton ang mga displaced families kag communities. Gimpakigbahin ni Mayor Tranyas ang istorya sang pag-abot beneficiary nga si Rafi Padernilla. Nanging beneficiaryo ang city government sa pag-abot program matapos ginbaton si Padernilla kag ang iya nga pamilya nga isa sa mga naapektuhan sa pandemic sa Metro Manila kag nadulaan sang source of income rason sa ila pag-istar sa dalanon. Ang Iloilo City Local Housing Office kag City Mayor's Office naghatag sa Padernilla families ang socialized housing sa Kawad Kalina, Peco 2 Village rason nga naging beneficiaryo ang syudad sang 2 million pesos grant halin sa pag-abot program para sa community projects sa area. Nagbato ng pamilya sang 80,000 pesos para sa livelihood, 78,000 pesos na transitional aid ug 5,000 pesos na financial support. Ang Kalay-Seeds naghatag sang community grant nga 2 million pesos para sa water filtration project, samtang ang Iloilo City naman may in-kind na local counterpart contribution nga masobra sa 30,000 pesos. Ang Barangay Local Government Unit sang San Isidro naghatag man sang in-kind counterpart nga masobra sa 10,000 pesos para sa pagkumpleto sang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Ariñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilinggan nyo sa mataas na opisyal sa Philippine Tuberculosis Society Incorporated ang publiko nga magpaidalom sa chest x-ray para ma-screen sa tuberculosis. Ginpahayag ni Dr. Pauline Jean Rosel Obial, Executive Director sa PTSI sa giniwat nga media conference Engaging Media for Health Literacy sa Iloilo City, nga kinahanglan nagapaidalo mga isa ka adult Filipino sa chest x-ray at least once every 2 years para mahibaluan ang status. Sa Western Visayas, indig sa datos ng PTSI sa 2023 sa Capiz, may ara sang 5,218 kakasos sang TB apang 4,012 lang ang na-notified. Sa Guimaras, ang estimated cases yara sa 1,221, 694 lang ang nadiskubre. Sa Iloilo Province, may ara sang 13,277 ang na-estimate nga may yara sing TB apang 8,964 lang ang notified. Kag sa Iloilo City may 2,946 ang estimated. Kag 4,543 ang nadiskubrihan nga posible nagalin pa sa iban nga mga lugar. Sa bahin sa PTSI, ginpahayag ni Dr. Obial nga ginakampanya sang ila opisina ang Screen All kag ini ang ginahiwat sang libre kag may bulong man nga ginahatag sa mga nagpositibo sa TB. Nagausar ang PTSI sang ultra portable X-ray technology with artificial intelligence kung sa diin makascreen sang 200 ka individual sa 1 battery life kag makuha gilayon ang resulta. Isa man sa estratehiya sang PTSI ang mga pagpakadto sa mga geographically isolated and disadvantaged areas para mapalapit ang serbisyo kapareho sang chest X-ray. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakuha sa Iloilo Provincial Government ang unang pwesto sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award Search for the Most Outstanding Local Government Units in Localizing the Population and Development Agenda sa bilog nga Western Visayas halin sa Commission on Population and Development 6. Ginbato ng award ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod sa Vice Governor Lian Dibuque kag Provincial Population Office Chief Attorney Roel Von Superio. Kadungan siniyang Iloilo ang mga representatives sa Western Visayas sa national competition. Sa piyak nga bahin, awardee man ang pagbiya nga nagapangduha sa municipal category samtang ang Dueñas, nagapangatlo sa lugar. Sa city category naman, nagpangduha sa pwesto ang Pasay City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lauman na madasig kalidad nga serbisyo para sa mga mamumuma gikan sa Department of Agriculture Western Visayas matapos giniwat ang orientation angot sa Republic Act 11032 kon Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Pagi sining inisyatibo ginpabakod sa ahensya ang kapasidad sa mga empleyado sa paghatag sang husto, matinlo kay epektibo nga serbisyo sa publiko. Gintutukan man ang importansya sang transparency, accountability kag customer satisfaction sa kada transaksyon sa opisina. Pinaagi sa maayo nga pamalakad ginahinyo sang DA Western Visayas ang pagtamod sa mga mangunguma bilang mga kabahin sang kauswagan kag kabakod sang sektor sa agrikultura. Ini ang programa isa ka panayon nga pagpaninguha agud mas mapalapit ang gobyerno sa pumuluyo kag masiguro nga ang serbisyo publiko epektibo.
Padayon ang DA sa pagpanguna sa paghatag sang serbisyo nga may pagpalangga, integridad, kag patas para sa mga mangunguma sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Yung bisita ni Israeli Consul Mote Cohen ang puluyan ni Leah Mosquera ang Negrense OFW nga napatay sa missile attack sa Israel para personal na ipalabot ang iya pagpakigunong sa pamilya. Sa iya pagbisita sa lugar sa pamilya Mosquera sa San Enrique, ginpasiguro ni Consul Cohen nga makahatag ang gobyerno sa Israel sang financial kag humanitarian assistance sa pamilya Mosquera. Antes ini, nagpakikita ang konsul kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagtambong sa pag-turnover sa valor 190,000 pesos nga ginpreparar na bulig pinansyal sa gobyerno probinsyal sa pamilya Mosquera. Madumduman nga ang bangkay ni Mosquera ang nagabot sa ila purihan sa San Enrique Negros Occidental sa nagligad nga Huwebes, Hulyo 24. Radyo Pilipinas News. Stress, kagapoy, kag nanubo nga kapasidad sa pag-obra, pila sa mga epekto sa hindi pagsunod sa healthy diet suno sa NNC Region 6. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Stress, kakapoy kag pagtubo sa kapasidad sa pag-ubra ang pinalang sa mga epekto sa hindi pag-consume sang healthy diets. Ini ang pahayag ni Shirley Sedantes, Officer in Charge, Program Coordinator sa National Nutrition Council 6 sa giniwag na media conference sa Department of Health sa Iloilo City. Pahayag ni Sedantes nga kung wala nagasunod sa healthy diets, kag kung nagakaumpirme sang processed food, pagkaon nga may mataas sa kalami kag sodium, ini ang ginatunaan sa pagsaka sang blood pressure kag nagaresulta man sa stress ag irritability. Lakip sa mga epekto sang hindi pagsunod sa healthy diet sa mataas nga risgo sa obesity, heart disease, diabetes kag cancer. Lakip man ang undernutrition, ang stunting kag wasting, micronutrient deficiency, so kung excess, mataas ang risgo sang dying and disability adjusted life years, violation sa human rights sa bastante nga pagkaon kag hindi paglabot sa Sustainable Development Goals, particular ang Goal 2 sa pagtapa sa pagputong kag tanan nga sahi sang malnutrition. Lakip sa solusyon sa Dantes para makonsume sang healthy diet sa mapag-ubra sang meal plan sa migsapinggang Pinoy. Lakip man ang pagluto sa pagkaon sa balay, paglakip sa prutas, utan, legumes, kag nuts sa ano-ano nga pagkaon, lakip man ang pagpili sang green leafy vegetable nga barato pero may protein, magbakal sang whole food, sa baylo sang highly processed food, islan ang meat sang iban pa nga protina, kag mag-ubra sang communal garden sa balay o kon komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 nagpalabot sa bulig sa mga naapektuhan sa bagyo sa Sibaste, Antique. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Lican ang humanitarian relief mission para sa mga naapektuhan nga residentes ng bagyo sa Barangay Alegre, Sebaste, Antique. Sa giniwat nga aktibidad, naghatag sang relief packs kanigiwat sang feeding program ang kapulisan para sa 200 ka residente. Sa simple nga paagi sang kapulisan, luwag sa PRO6 nga makapaambit sang bulig para sa mga residente nga naapektuhan sa pagbaha. Landslide, bugos ang pagpasalamat sa mga residente sa kapulisan sang PRO6 sa ginpalabot nila nga bulig kag malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ginpadunggan sa Commission on Population and Development 6 sa mga lokal na panguluhan sa Western Visayas nga may outstanding nga pagpatuman sang pag-localize ang Population Development Agenda. Ginpahayag ni CPD6 Regional Director Harold Marshall ang mga lokal na panguluhan ang nagpakita sang outstanding kag notable initiative sa pag-localize ang PopDev Agenda. Pinaagi sa pagtumod sang key population kag development issues kag pagsabat pinaagi sa Philippine Population Development Plan of Action 2023 to 2028. Sa giniwat nga 2025 Rafael M. Sala Kaunlarang Pantao Award Search for Outstanding LGU in Localizing PopDev sa Western Visayas sa provincial category. Nagpanguna ang Iloilo, pangadua ang Antique, kag pangatlo ang Capiz. Sa city category naman, first ang Iloilo City, second ang Pasig City, third ang Himamaylan, samtang sa municipal category, first ang Pontevedra, Capiz, second ang Pavia, Iloilo, kag third ang Dueñas. Magluwas sa mga LGU, ginpadunggan man sang CPD6 sa mga partner agencies kag organization sini. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa Bacolod City, Negros Occidental ang libo ka mga agriculturist policymaker kag advocate alin sa nanuhay-tuhay nga lugar sa pungsod para sa 12th National Congress kag 2025 Philippine Agriculturist Summit. Katuyuan sa 5 ka adlaw ang aktibidad nga maistoryahan ang nanuhay-tuhay nga mga palanawsaw kag inobasyon tukoy sa agrikultura.
Sa iyang mensahe, ginatagan punto ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Negros Occidental ang dako kapapel sa sektor sa agrikultura sa pagtukod sa mapagod na food value chain kag sa pagduso sa kauswagan sa kaumhan. Dugang panilakson sa piyak sang pamahog na dala sang climate change, magapadayon ang pagbulig sang gobyerno sa mga manguma nga mangin produktibo kag climate resilience. Lakip man sa mga diskusyon sa National Congress ang Republic Act No. 12215 sa kalayi nga nagapabaskog sang papel kag professional practice sa mga registered agriculturists sa pungsod. Radyo Pilipinas News. Pagpatahom sa mga merkado publiko sa Banwa sang Hordan, prioridad sang lokal nga pauluhan. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Prioridad sa karon ni Mayor John Edward Gando ang pagpatahom kag pagpasiguro sa katinlo sa mga merkado publiko sa Banwa sang Hordan. Gimara sunod kay Mayor Gando, obligasyon ini sa lokal nga panguluhan sa pumulo nga mamintinar ang katinlo sa mga merkado publiko. Sa Facebook post ng alkalde, makita ng paghiwat sa flushing sa Rizal Public Market sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Kagmadamo nga pumuloy sa social media ang nagandayaw sa nasamit katikang sang Banwa. Magluwas sa Rizal Public Market, pinatingan man sang Banwa nga mapatahom ang Alibhon Public Market sa Barangay San Miguel, Hordan, nga mong pinakadako ang merkado sa bugos nga probinsya. Ang nasambit nga inisyatibo sa alkalde pagresolba man sang lokal nga panguluhan sa reklamo sa mga pumuluyo nga sa tumabaho kay wala sistema ang mga merkado publiko sa Banwa sang Hordan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iba pa nga balita, mag-umpisa subong adlaw ang registration sa mga bagong abutante para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Mas ginpasangkad nga COMELEC registration ang hiwaton sa pila ka mga satellite registration sites nga hiwaton sa pila ka mga mall, sports complex, multifunction hall kag mga barangay hall diri sa may syudad sang Iloilo. Hiwaton ang unang adlaw sa registration sa Festive Walk Mall sa Mandurrias. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa ila stipend para sa third quarter ng 2025 ang kapin 6,000 ka mga social pensioner sa Haniway, Iloilo. Halin sa DSWD Field Office 6, nag-disburse ang masobra. 17.7 million pesos nga pension ang regional office para sa mga pensioner. Gikan sa 60 ka barangay sa Haniway para sa third quarter ng 2025. Ang mga social pensioner, gikan sa 60 ka barangay, nagbaton sa tag 3,000 pesos. Ang social pension program, nagatuyo nga maghatag sang bulanan nga ayuda sa mga maluya, masakiton o kung disabled, kag mga wala sang pension o kung permanente nga source of income, kag wala sang may ginbaton nga financial assistance sa ila mga himata. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Biyernes, Agosto 1, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow, kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay. Maayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.